civil registration service na personnel. Kasi dati, nung mga unang panahon, yung mga umaattend dito, yung aming mga directors at yung mismong si former administrator, no, si Ma'am Rita. But it has transition, no? Kasi dumami rin yung ating mga trabaho at kailangan i-train yung ating mga senior staff sa CRS, Civil Registration Service. So, napakagandang pagkakataon na sila, yung mga mismong gumagawa at nag-manage ng aming mga servicing units sa opisina, sila po mismo yung sumasagot na sa inyong mga katanungan. So, basically, mas nagkaroon tayo ng pagkakataon na paliwanag sa mga kababayan natin kung paano ba ayusin ang kanilang mga dokumento, ano yung mga steps na dapat gawin, at yung mga serbisyo natin ay natutugunan, no, sa pamamaraan ng ating Q&A dito sa PSA Serbisyo sa Radyo. So, medyo nalulungkot din ako na meron tayong, may sinasabi tayo goodbye, pero on the other hand, excited din po ako na kapag may nag-e-end, meron mag-i-start. So we're looking forward to creating a more siguro intensive campaign na nakafocus na talaga tayo sa iba namang plataforma kung saan mag-adapt tayo sa new technology. So yun, it's an pagkakataon pa rin na mabigyan natin ng serbisyo yung mga kababayan natin sa pamilya. Yes, ANS Paris, ano po, sabi nga po, kumbaga, tama po yung sinabi nyo kung may magpapasimula, ano po, mga sa April naman po pinaplano naman po natin, mag-iba lang po tayo ng platform, pero still po, i-address pa rin natin ng patuloy yung mga civil registration concerns ng ating mga kababayan. Ito'y sa pamamagitan ng Spotify, kasi meron po tayong Spotify na, and then tutuloy pa rin po naman natin sa FB natin. So makakapagtanong pa rin po sila sa comments field ng ating Facebook, at saka yung YouTube gagamitin na rin po natin, ANS Maris. So going back nga po dun sa pinagsimula ng ating yung census, parang census survey sa radyo yata, Ma'am Maris, ano po yung title nito? Yun. Ang pinaka-intention ko pala nung tatanong ko kay Sir Ogie, kung bakit na-form itong ating programa na Census Service sa Radyo, ay para talaga i-address yung concerns sa civil registration ng ating mga kababayan. Ano po, ganun daw siya, tapos ano yung mga processes ng sanitation, ganun primary pala talaga, nagsimula siya nung mamamayis. Tapos, nag-evolve siya, nag-include tayo ng mga statistics concerns sa kada episode natin. Ganun po siya, mamarisan po. Yeah. Maganda kasi nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon na i-advertise at ipaalam sa ating mga kababayan yung mga other operations ng PSA, yung mga census, surveys po natin. And every week talagang meron tayong kumbaga key stories na not only sa civil registration but also sa statistics. Maraming salamat po, ALS Maris, sa inyong mga ibinahagi sa ating unang bahagi po ng ating programa. Samantala, bago po tayo patuloy na makinig sa ibabahagi ni Sir Ariel, tayo po muna ay magbabalik sa ating sesyon para sa ilang mga paalala.
Hindi pa sila nagpa-play ng gap. Tuloy ko po ba? Ulit yung part 2. Okay. Ay, wala. Ay, hindi. Ay, gagi, naka-headset talaga. Ba't hindi ko tinay? Ayan na. Yung sa OBS, di ko rin na-gets kung bakit nawala siya dun sa options ko. Sa task. Sige pa. Pagka-play ko pa ng part, reply ko. Call lang ba tayo? Sige. Iwan ko na lang yung call. Yung alin po? Kanina po, nung nagtatry ako, pumapalo naman po. Hindi po. Apo, naka-share sound. Tsaka naka-headset po ako. Para ano. Okay po. Kaso sige po. Naka-stop share na po. Okay na. Yes, ANS Maris. ANS si Sir Emil po ba ng mga panahon nagsisimula ang radyo? Nandyan na o nandyan na yung radyo nung pumasok Sir Emil? Tanungin natin si Emil. Sir Emil? Yes, ang pagkakatanda ko po noon ay siguro mga hinuubog pa lang kami, mga bata pa kami sa servisyo. Though alam natin na meron na nga po sa NSO days na servisyo sa radyo natin na ginagawa tuwing umaga po yan. Maaga-maga po, I think mga 5 a.m. po yan. So yung mga panahon na yun, ako po, lalo na ako ay mga siguro panahon na hinihubog pa kami na tadhana para maging, maging sa susunod na pagkataon ay maging ma-expose din naman ko sa radyo. So ito po yung pagkataon na ibinigay sa akin ni ANS Maris. Actually po si ANS Maris na pinibigay sa akin ng pagkakataon para magkaroon ko ng exposure sa radyo. At yung unang aking episode ay live ko talaga siya with Sir Cancino po doon sa aking station sa PPB4. So hindi ko malilimutan kasi this is my first episode at medyo conscious ako kung ano magiging itsura ko sa camera, ano magiging itsura ko sa live, at kung ano yung magiging itsura ko sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kababayan. So yun po, naging suki na rin po ako tuloy ng aming ng service sa radyo na every now na may kailangan at when available, o baka pwede si Sir Emil, pwede na po ako. Ang hindi ko malilimutan lang ay yung tawagan na ng Sir Francis Cancino na The Big Man. Kasi ako daw po yung literal. Ako daw po yung literal na Big Man ng CRS. This is true kasi ang laki-laki kong abot. Natatanda ko nung tinawag ka niya ng The Big Man. Natatanda ko yung Sir Emil. So yun po yung mga experience. So, sa yung shifting nga po ng programa natin mula sa live hanggang dun sa na po tayo ng Zoom. So tama po si ANS Maris, hindi natin pinabayan yung programa para po makaagapay pa rin po tayo sa ating mga kababayan kung hindi nais makatanong tungkol sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga civil rights documents po. Yes, Sir Emil. So, hindi nyo malilimutan yung episode na yun. Natatandaan ko yun sinabi ni Sir Francis Cancino. The Big Man.
Opo. At saka totoo po yun po na kayong dalawa ni Ma'am ni ANS Maris yung talagang suki at hindi kapag mayroong mga invitation sa radyo, lalo na sa civil registration, yung itatalakay natin. May mga episodes nga po tayo na buong isang oras ng ating episode ay nakalaan para sa civil registration service. Ang po, memorable po ng araw na ito sa pagtatapos natin Sir Emil and ANS Maris na ngayong araw na ito, February 22nd, ay di ba po February CRS month din? So, memorable na po. Kumbaga, i-engage natin itong programang ito. Sinadya po natin gawin ang programang ito para sa civil registration concern sa ating mga kababayan. At memorable din po itong ating pagtatapos dahil nagkataon sa CRS month po naman. Tayo mag-end po yung last episode. So, ano pa po yung mga hindi nyo malilimutan o memorable, pinaka-special na episode aside from sa na-mention nyo po Sir Emil and ANS Maris, meron pa po kayo bang maaalala or yun na po? Well, sa akin, marami kasing pagkakataon no na especially during the early days na doon pa tayo live sa ating studio, ay talagang ine-emphasize natin yung mga programa natin for civil registration. Kagaya ng binanggit mo, yung Civil Registration Month. So every year, talagang binibigyan ko to ng panahon since nung ako yung nag-OIC ANS na po, na pag mga opening ng mga programa sa CR Month, ay pumupunta talaga ako at pinamamalita natin ano yung mga activities natin for the CR month. So, and then may mga importante din na advokasya natin, kunyari yung mga birth registration assistance project. I think ito yung isa sa mga session din na hindi ko makalimutan kasi ito ay isang flagship project ng ating pong national statistician, si Sir Dennis. So alam ko meron akong episode no na diniscuss ko ano yung mga objective, yung mga targets natin para dun sa birth registration assistance project. And recently nga nag-focus na rin tayo dun sa mga new or expanded services ng Civil Registration Service sa pamamagitan ng Civil Registry System Information Technology Project Phase 2. So, parang naging regular na Saturday natin ito. But lately, kasi dahil gusto rin naman nating matrain yung ating mga senior staff officials, binigyan na natin sila ng exposure na sila na mismo yung sagot no ng mga session. And in fact, yung ating pong legal service, yung mga lawyers ay sumama rin at some point nung mga programa natin noon para kasama natin sila doon sa pag-discuss. So maraming mga issues na nakakatuwa na i-discuss like yung mga batas tungkol sa marriage. So ito ay very informational sa ating mga kababayan. Kailangan lang talaga natin din na i-advocate, i-market. So kung meron man tayong bagong idea, kailangan siguro tulong-tulong ang lahat ng ating mga PSA personnel din na kasama natin na i-advocate para may parating natin sa ating mga kababayan kung saan man po sila. Kasi dati nalala ko meron ding mga nagme-message sa Facebook na galing pa yan sa ibang bansa. So, yun siguro, kailangan natin intensify pa para marating ng ating serbisyo not only for civil registration, meron din tayong national ID at saka yung other censuses and surveys ng mga datos to natin. So, yun yung mga good memories natin dito sa ating programa Atiting Et. Alam ko na kaisa ako ng CRS na magsasabi na natuto din sila at the same time sa ating programa. Kahit kami, ANS Maris, aminin po namin na kami sa KMCD, marami kaming natutunan doon sa mga ibinabahagi ninyo na kasagutan sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Si Sir Emil, baka meron pong idadagdag din? Aside from sa mention ni Ma'am Maris,
ang hindi ko malilimot po sa episode natin dito sa Serbisyo sa Radyo, Ma'am, ay yung sabayan si Sir Francis, no? Halimbawa po, 1 oras na episode yan. Yung sabayan si Sir Francis sa kanyang, sa kanyang energy doon sa 1 oras na talakayan ng civil registration. At isa pa po itong hindi ko malilimutan, Ma'am Ting, bago po na mayapa ang ating kasamang Ka Francis. Ako po yung last guest niya doon sa programa na ito. So yun po yung hindi ko malilimot kasi kaya pala nung napapansin ko noon na medyo si Sir Francis ay medyo hindi siya ganun ka-engaged kasi nasa hospital pala siya. Pero itinago po niya sa programa natin na nasa hospital po siya noon. So yun po yung aking parang alaala dito sa Serbisyo sa Radyo na kahit anong kalagayan mo, kahit nasa estado ko na may sakit ka, at kinakailangan ka ng programa para makatulong sa ating kababayan, ay dapat na andyan po tayo lagi. Yun naman po yung laging gabay ng aming PNS sa atin po ang lahat na pagka nandyan na kailangan kayo sa radyo, huwag kayong humindi sapagkat may mga kababayan tayo naghihintay ng kalinawan sa kanilang mga solidarity sa civil registration. Yes, Sir Emil, I agree with you. No po. Kaya nga po may SO na inisyo si ANS Maris. Kada Sabado may nakasign talaga sa inyo. Hindi isa lang, kundi dalawa na resource persons kada Sabado. Kaya kitang-kita po natin yung malasakit ni ANS Maris sa ating mga kababayan, lalo na sa pagtugon natin sa kanilang mga concerns. Ano po? ANS Maris and Sir Emil, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pagbabalik tanaw, sa ating programang Serbisyo sa Radyo, pakinggan po natin muli ang ilang mga paalala mula sa ating istasyon. So, ang balikan naman po natin. So, kung yung ating intention po talaga nung nagsimula ang ating programa ay ang intention natin ay para sa civil registration, ano po yung mga proseso natin, mapag-alaman ng ating mga kababayan. Ano yung proseso? Kung for annotation, sa correction ng entry, sa ating mga civil registration documents, ganyan. Palagay nyo po ba na-accomplish or nakatulong ang ating programa upang maliwanagan ang ating mga kababayan sa mga prosesong ito sa civil registration? Well, yes, Ting, no?
So, ang balikan naman po natin. So, kung yung ating intention po talaga nung nagsimula ang ating programa ay ang intention natin ay para sa civil registration, ano po yung mga proseso natin, mapag-alaman ang ating mga kababayan. Ano yung proseso? Kung for annotation, sa correction ng entry, sa ating mga civil registration documents, ganyan. Palagay niyo po ba na-accomplish or nakatulong ang ating programa upang maliwanagan ang ating mga kababayan sa mga proseso ito sa civil registration? Well, yes, no, ang maganda kasi yung mga sumusubaybay sa atin, alam nila yung oras. So the following week, may mga questions nga tayo na nakukuha mo. Sometimes sa haba ng mga tanong about sa civil registration, hindi na natin siya nasasagot. Pero sa susunod na session, tayo ay sumasagot doon sa mga freebies. Kumbaga, ina-address pa rin natin yung mga concerns or katanungan nila sa civil registration. So, I think naging responsive naman itong programa natin sa ating mga kababayan. Kailangan lang talaga natin din na mag-adapt ng new technology siguro para mas lalong marating as malawak yung ating magiging coverage ng ating magiging bagong programa. Yes, ANS Maris, I would agree with you po, no, na nakatulong. Kasi noong unang panahon natin na kumukuha tayo ng mga comments, mga questions ng ating mga kababayan sa FB page natin, ngayon hindi na ganun karami. So, ibig sabihin, maaaring napag-alaman na nila na ganito yung mga proseso, ano po, kailangan ng annotation, correction, ganyan po, sa adoption. So, maaaring nakatulong talaga yung ating programa kasi kumunti po yung nag-ano ng comments doon sa comment field. At saka, mayroon po kaming nakikita na mismong kababayan natin, may nakita sila na nag-comment doon sa comment field, katanungan, tapos pag alam nila yung kasagutan, sila na mismo yung sumasagot doon sa FB natin. So kita natin naging effective yung ating programa sa loob ng mahigit 20 taon. I think kung hindi tayo pang 23 ngayong taong ito ay pang 24 na po tayo. So I would agree with you, ma'am. Actually, merong mga pagkakataon nun na halimbawa nagtanong tapos hindi mo naman siya masagot on the spot kasi kailangan mong i-check yung status ng kanilang document. Ang ginagawa natin, kinukuha natin yung contact number or binibigay namin mismo yung aming mga contact number para personally ma-assist sila. So, ginagawa natin yan, especially so yung mga masyadong unique na yung kanilang mga problema. So, tinutulungan na natin sila sa back-end, no? Yes. Sa pamamagitan ng ating programa. Tsaka sa inbox, ANS, Maris, ano pa sa inbox ng ating FB, doon sila para pinapadiretso siya doon para diretso yung pag-address sa concern nila. Tsaka ngayon po, hindi na namin nakikita yung mga paulit-ulit na sender or na nagko-comment sa atin na ulit-ulit siya ng tanong. So kung ganon, that's an indication po na na-address natin yung mga concerns nila. Tama. Apo, Sir Emil, baka may idadagdag po kayo. Ano po? Pagdating yes, po sa... Actually po, dumami yung dumami yung inbox namin, ma'am, no, kasi hinahanap nila yung pangalan namin sa Facebook, no, para yung mga medyo hindi gaano pwede nilang itanong online ay dinidiretso na nila sa amin, minamessage na po nila kami directly, which is mga private communication with the clients po minsan ay yung mga nabagid nga ni Ma'am Maris na ENS na ito yung mga medyo komplikado na kinakailangan na talaga ng atensyon ng CRS dito sa back-end with the approval of our ANS na po saka yung ating management kung paano ba gagawin yung mga problema po nila at matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun po yung naging extra mile na po yung ating programa. So sa tingin ko po ay nakatulong talaga sa ating mga kababayan yung programa pong ito na maipaintindi sa ating mga kababayan kung ano yung mga paraan at solusyon sa kanilang problema po sa civil registration.
Yes, Sir Emil. Apo. So, tayong tatlo na po, nag-agree tayo talaga na mayroon naman tayong narating in terms of public service natin, na serbisyo natin sa ating mga kababayan pagdating sa civil registration. Lalo higit nga po sa civil registration. So, hindi naman natin final yung objectives ng ating programa. Bagkus nga po, palalawikin pa natin ito sa pamamagitan ng ating paglipat ng platform. Ano po? Sabi ko nga po kanina sa kay ANS Maris, ano po, before the show, meron tayong Spotify. So, sa Spotify, yung Spotify po natin, i-utilize natin yan para sa ating mga CRS questions. And then, yung sa YouTube din. And then, didiretso rin po natin yung sa ating Facebook. Opo. So, tingnan po natin kung anong maaari pa nating extra mile para sa ating mga kababayan. Ano po? Sige po, ANS Maris and Sir Emil. Balik po tayong muli sa ating istasyon para sa ating mga huling paalala. Baka may mga last words po kayo sa ating mga tagapakinig, sa ating followers, sa ating programa.
So, ang balikan naman po natin. So, kung yung ating Mga kababayan kung ano yung mga paraan at solusyon sa kanilang problema po sa civil registration. Yes, Sir Emil. Apo. So, tayong tatlo na po, nag-agree tayo talaga na mayroon naman tayong narating in terms of public service natin, na serbisyo natin sa ating mga kababayan pagdating sa civil registration. Lalo higit nga po sa civil registration. So, hindi naman natin final yung objectives ng ating programa. Bagkus nga po, palalawigin pa natin ito sa pamamagitan ng ating paglipat ng platform. Ano po? Sabi ko nga po kanina sa kay ANS Marisa na po before the show, meron tayong Spotify. So, sa Spotify, yung Spotify po natin, i-utilize natin yan para sa ating mga CRS questions. And then, yung sa YouTube din. And then, didiretso rin po natin yung sa ating Facebook. Opo. So, tingnan po natin kung anong maaari pa nating extra mile para sa ating mga kababayan. Ano po? Sige po, ANS Maris and Sir Emil. Balik po tayo. Yung ating mga retirees natin na lagi pa rin na nakikinig. Yan, sila RD, yung mga former RD natin, si Ma'am Olive, yan, sila po yung laging sumusubaybay sa ating programa. So, this is not a goodbye, ano? Goodbye yes, for now, pero magkakaroon tayo ng ibang platform naman at magkita-kita ulit po tayo para sa mga susunod na discussions natin sa civil registration po. Thank you. Yes, ANS. Thank you so much po, ANS. At saka yung ano no po, yung ating mga activity ngayon pang February ay alam ko po na aantabayanan yan ng ating mga kababayan since CRS month nga po ngayon. Sige po, Sir Emil. Yes po, Ma'am Ping. Dagdag ko lang din po, no, magkakaroon din po tayo sa February 28, Ma'am Maris, ng CR quiz, no? Sa civil registration quiz po natin, ito po ilalahukan ng ating mga kasamang local civil registry officers po. Sila po yung maglaban-laban sa quiz po na ito para malaman natin kung gaano na ba talaga kahuhusay yung ating mga local civil registrars sa kanilang quiz. Ano po, sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon na ito para pasalamatan ng PSA management sa pagpahintulot na ako ay maging kabahagi ng programa po ng serbisyo sa radyo natin. Without them, ay hindi po ako makakasama dito sa programang ito na nakatulong sa ating mga kababayan sa lalo na sa kanilang suliranin sa kanilang civil registration po. And patuloy po yung programa natin, yung project po ng PSA, yung ating PBRAP po, or yung ating BRAP project na kung saan yung ating mga kababayan po na wala pa pong rehistro ay makipag-ugnayan lang po kayo sa ating mga local civil registry office para po kayo ay matulungan sa kanilang delayed registration projects po na pinangungunahan po ito ng PSA. Ito po ay na-relax yung requirements sa ating mga kababayan, especially doon sa mga kababayan natin na nasa mga vulnerable sectors po ng ating lipunan. So, goodbye PSA sa radyo, but welcome doon sa mas malawak pa na digital platform para po sa ating pagsiservisyo po sa radyo. Maraming salamat po, Ma'am Maris. Yes, Sir Emil. ANS Maris, maraming pong salamat po sa palagi ninyong pagpapaunlak habang patuloy namin kayong iniimbita sa ating programa. Ano po, wala kayong sawa talaga sa pagsuporta sa ating programa. Maraming salamat po talaga, Sir Emil and ANS Maris. Malaking bagay po yung pagtugon natin sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ano po? Sige po. So, bago po natin tuluyang ipinid ang ating programa sa hapong ito, nais ko po muling magpasalamat sa management at production team ng Radio Pilipinas Uno at sa aming mga naging panauhin sa programang ito, sa inyong presensya at suporta sa ating programa. At sa ating mga tagapakinig, ang programa mang ito ay tuluyan na nating ipipinid. Tayo naman po'y magkikita-kita sa FB at YouTube pages ng PSA at inyong mapapakinggan sa Spotify simula sa buwan ng Abril. Maraming salamat po at sa muli nating pagkikita. Ito po muli ang inyong programa, ang PSA Serbisyo sa Radio. Signing off.